mula dyan sa House of Representatives dahil yung bank records kabilang ho sa ipapasubpina ng Kongreso, pati na ho yung iba pang detalye ay alamin natin. Yung reklamo kasi laban sa tumitistigo laban kay Vice President Sara Duterte na kanila namang kinasuhan kahapon. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Isa Cotoner. Maaaring ipatawag at suriin ng House Committee on Justice ang bank records ni Vice President Sara Duterte matapos ideklarang sufficient in substance ang mga impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay House Justice Committee Chairperson Representative Jervin Luiso, kabilang ang impeachment proceedings sa mga exemption ng bank secrecy law. Ibig sabihin, maaaring mag-issue ng subpoena ang komite upang makuha ang bank records ng Vice Presidente nang hindi lumalabag sa batas. Nakasaad kasi sa Section 2 ng Bank Secrecy Act na confidential ang mga bank deposit maliban sa ilang pagkakataon, kabilang ang impeachment proceedings. Sinabi ni Luis Ro na kung maghahain ng mosyon ng mga complainant para sa subpoena duces tecum o yung para sa mga dokumento at subpoena ad testificandum o para naman doon sa pagdalo ng mga testigo, agad itong aaksyonan ng komite. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Representative Jervin Luis Ro. Complainants, if they will be filing a motion for the issuance of the subpoena duces tecum, that is with regards to the relevant documents, no? And even ad testificandum, the attendance of significant witnesses, we will be acting on the motion. You will remember that one of the exceptions to the bank secrecy law is impeachment proceeding. So this is an exception to the bank secrecy law, which means we can look into the records of the bank. Sang-ayon dito si House Senior Deputy Minority Leader at Mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Ayon sa kanya, mahalagang masuri ang bank records at mga statements of assets, liabilities, and net worth ni Vice President Sara Duterte dahil kabilang sa mga alegasyon ng umano hindi may paliwanag na pagtaas ng yaman na hindi tugma sa kanyang mga naunang deklarasyon. Iminungkahi rin ni de Lima na ipasumite ang lahat ng SALN ni Duterte mula pa noong siya ay mayor at vice mayor ng Davao City upang may kumpara ang kanyang mga idineklarang ari-arian sa paglipas ng panahon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Representative Leila de Lima. Kasi kasama yan sa allegations. It shows the accumulation of wealth, of unexplained wealth, grossly disproportionate to kanyang mga linagay sa kanyang SALNs. Kaya nga ang talagang gagawin is that ipapasubpoena yung SALNs mula pa yung siya ay mayor and vice mayor of Davao City and then all the way to kanyang current incumbency as a vice president. So, ganun din sa bank records para makita yung unexplained wealth. Oh yes, dapat. Samantala, kaugnay naman ang reklamong perjury na inihain ni Duterte laban sa dati niya umanong aide na si Ramil Madriaga, iginiit ni Representative Terry Ridon na hindi nito maapektuhan ang impeachment proceedings. Anya, maaari pa rin ipatawag si Madriaga upang patutuhanan ang nilalaman ng kanyang affidavit na ginamit bilang bahagi ng ebidensya sa mga reklamong impeachment. Bagaman nanindigan ang kampo ni Vice Presidente na hindi naging empleyado si Madriaga sa alinman tanggapan ni Duterte, iginiit ni Ridon na kahit hindi regular na empleyado, maaari pa rin umanong maging service contractor o confidential informant ang isang individual. Si Madriaga na nagsabing nagsilbi umano siyang aide ni Duterte mula pa noong alkalde ito ng Davao City ay nag-akusa na naghatid umano siya ng malalaking halaga ng pera sa ilang individual sa utos ng Vice Presidente. Mga aligasyong maring itinanggi rin ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Representative Terry Ridon. I think meron po effect ito doon sa impeachment proceedings kasi most certainly, isa sa pinaho talaga si Ramil Madriaga to prove the truth of his affidavit. No? And again, babalikan po natin yung mga nabasa ho nating mga defenses patungkol po kay Mr. Madriaga. Ang sinasabi po doon, he was never an employee of the Office of the Vice President. I think that matter was touched upon during the proceedings po. Ako ang status po ni Mr. Madriaga ay confidential informant
within yung sinasabi niya hong context of use of confidential funds. So, ibig sabihin, hindi talaga siya maging empleyado, kundi ang estado niya ay confidential informant. So, we will see all of these things as soon as we subpoena Mr. Madriaga to the full impeachment proceedings po after a few weeks. Mula sa Kamara, ito si Bombo East Sakataner, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.